Okay, hello po and welcome sa isa na namang video natin ngayong araw, and for today's video ay pag-usapan natin itong issue ng Senado. Senado ba o si Raffy Tulfo lang? Issue niya sa PCSO. Okay, nung isang araw ay may napanood akong isang balita dito sa TV Patrol. Alam nyo, ang nakakainis lang isipin is magpapasenate hearing si Idol nang wala man lang siyang alam tungkol doon sa pinapaimbestigahan niya. Bali, panoorin muna natin itong video ni Attorney Libayan kung saan, kasi dito sa video to in-explain ni Attorney yung difference ng root access at saka source code at paano ito gumagana, okay? Pero dito sa hearing na to, hindi maintindihan kasi ni Idol na hindi ka pwedeng tumaya after na mabola na yung loto. Okay, kaya nagbigay dito ng example si Idol kung paano pwedeng magkaroon ng winner after ng draw. Okay? So, panoorin natin tong video ni Attorney. Yung root access, pwede mag-delete. Tinanong ko siya eh. Sabi niya, okay, I'll give you an example. Bali, may nakausap yung silang IT expert last hearing. Akala mo magaling siya. Tignan niyo. Next time. Tumaya si Juan de la Cruz. Planted. Tumaya siya sa isang outlet. Loto outlet. Kanya 642. Tinaya niya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, planted yun. Planted. 1, 2, 3, 4, 5, 6. For example lang yun daw. Nataya na yung numero 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, nagbola. Ang lumabas, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Yan daw yung lumabas, yung 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? Dahil pinapalabas niya dito na iba yung tinaya ni Juan de la Cruz at iba yung number ng nanalo. As yung boses niya, napansin niyo ba yun? Tignan niyo ito. Mababanatan na naman siya dito. Mapapaya si Raffy Tulfo. Pero siya pa rin yung mayabang. Now, yung taong may root access, pwede niyang palabasin. Kanya walang nanalo. Pwede niyang palabasin to another computer system na yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 na tinayaan niya, i-change niya to 7, 8, 9, 10, 11, 12 para mag-match doon sa winning number. Hindi pwede. Tignan niyo. Hindi marunong. Puta, ako 24 years na ako nandito sa Italy, okay? And nung mga 90s, nagsimula yan. And every time nanonood kami sa PTV4 yata yun. Hindi naman kami nanonood, pero nung nagsimula yung lottery, na curious kami kung paano nagfa-function yung loto, okay? E di nakapanood kami ilang beses lang na bobolahin yon, tapos makikita kagad nila in a matter of minutes kung may nanalo o wala. Yung sinasabi ni Idol na parang i-edit mo yung tinaya mo tapos ibabaguhin mo at ilalagay mo yung number ng nanalo, parang imposible naman yun. Kasi yung daming sabihin na nating witness at manonood na nagko-control dyan sa PCSO diba? So, ito yung mga inventong hindi pa napapatunayan ni Idol na inaakusahan niya kagad yung PCSO na pwedeng ma-manipulate daw yung system ng PCSO na wala siyang ebidensya na ganito yung mga nangyayari. Okay? Akusa lang ng akusa, katulad ng lagi kong sinasabi na pagdating sa hearing, nag-iimbento na siya ng storya, tapos yung storya ang inimbento niya, yun na yung magiging facts of the case, yun na yung namumuo sa ulo niyang kwento. Kaya fix na siya doon, papatunayan niya yung inakusa niya sa inyo by following doon sa storya niya, pero wala siyang inilalabas na ebidensya. Wala siyang idea kung paano gumagana yung pag-draw ng PCSO, ni hindi man lang siguro siya pumunta sa PCSO para kontrolin kung paano ba gumagana itong draw na to. Basta na lang siya pumunta dyan, nag-hearing, nagtanong, nag-akusa ng walang ebidensya, tapos gusto niyang baguhin yung para bang under niya yung PCSO na kahit na yung access code gusto niyang ipamigay kahit kanino, di ba? So panoorin pa natin kung paano mapahiya tong si Idol Raffy sa sarili niyang hearing natin. Tignan niyo kung paano siya mapapahiya dito, pero kapalan lang talaga ng mukha. Tinanong ko yon, sabi niya imposible. Sabi ko why? Kasi nga may tinatawag na post-audit. Pasok, Attorney Garrett. Alam mo talaga kagaling nila. Post-audit. Yung ba yung binigay ni Attorney Garrett, post-audit? Galit pa si Attorney Garrett. The blind leading the blind. Let's go! Yung tinatawag na witness mirror, post-audit. Na agad-agad, malalaman kung may nanalo, wala. Doon pa lang wala daw, wala. Tama? Wala naman kasi talaga. Walang idea. Tignan nyo. Walang idea. Nakakatawa kayo. Tinanong ko sinong present doon sa tinatawag na witness mirror post-audit. Walang ka-idea si Idol Raffy kung paano yung procedure ng bolahan from before ng bolahan, kung paano nila i-measure yung mga bola hanggang sa after ng bolahan.
paano nila makontrol kung may nanalo o wala. Okay? Ang nandoon, kayo-kayo lang. The PCSO, and of course, meron taga-commission ng audit. Walang idea eh. Ang nandun doon, kayo-kayo lang. Pero hindi, may taga-commission din on audit daw. May mga representatives, di ba? At saka, televised. Yung mga tao pa lang eh. Andun din yung mga taong bayan, kasi televised. Yung mga tao pa Oh my lang eh. goodness. Hindi ba nanonood si Idol ng bola ng loto? Na parang hindi niya malaman kung paano gumagana at kumukuha ng number. Right after ng bolahan, ina-announce nila kung may nananalo na o wala. Kung ilan ang nananalo at kung meron man o wala. Kaya dun sila nagtatanong ng kung bakit madaming nananalo noong December yata yun. Bakit ang daming winners sa loto noong December. Na pinapalabas nila dito sa hearing na baka pwedeng manipulahin yung mga winning numbers na after ng bola, pwede silang secretly itaya yung at baguhin yung taya na may nanalo. Kunyari, na kaya nilang magpanalo, sila mismo magkocontrol yung PCSO. Yung magkocontrol na papalabasin na may nanalo. Yung sila yung gagawa ng taya after nung bolahan. Tapos, para mai-announce na may nanalo. Well, in fact, na sasabihin na parang pinapalabas ni Idol na namanipula na ng PCSO yung winning dahil pwedeng ma-edit yung after ng bolahan. Kaya ba nilang i-edit yun in a matter of minutes na i-edit nilang may nanalo kunyari na yung PCSO ang tumaya kunyari tapos ipapalabas nilang may nanalo? Parang imposible naman yun. Kasi kung meron kang access sa lahat, pwede mong gawin. Pero dapat pang gawin. Hindi. Ang sagot niya, yes, kaya sabi ko, I rest my case. Kaya nagsuggest ako, bukod doon sa mga taga-PCSO at sa Commission on Audit, maglagay tayo ng third-party witness. It's either from... Which is the taong bayan. Yun yung televised third-party witness na. Siguro yung sinasabi ni Idol, third-party witness, doon parang behind the scene na kung sino nagko-control ng kung may nanalo wala. Okay? So, siguro panoorin niyo na lang tong video to kay Attorney Libayan, yung ayan, nakalagay Rafi Tulfo. Unawain mo sana yung source code versus root access, okay? And pumunta naman tayo dito sa balita ng TV Patrol. At dito nga na-feature nila kung paano nagfa-function, kung paano yung procedure from the beginning to end, okay? Kasi sigurado, eto hindi ito ginawa ni Idol Rafi na mag-control muna bago mag-hearing. Yung para magkaroon ka ng idea yung procedure ng PCSO sa bunatan, tapos saka ka mag-hearing. Kaya ka na bubutasan ng na mahina kang umintindi. Kasi hindi ka muna nagre-research, pinapag-research mo yung research person mo, pero hindi yata umaabot sa utak mo. So, panoorin natin to ang balita ng TV Patrol. Iniimbitahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa mga senador na dumalaw sa kanilang tanggap para makita Kala, yung mga senador daw. Siguro dun sa hearing si Rafi Tulfo lang yung senador na nandoon. Tapos yung mga nag-comment naman sa mga interview na hindi kasama dun sa sa hearing. Mga side comments lang nila pero hindi naman din sila yung nag-iimbestiga sa Senado. Tapos ibabalita mga senador. nagawa ang bolahan ng loto. Ito'y matapos na mauwi sa Senate hearing ang aligasyon na pasunod-sunod na nanalo ng jackpot itong mga nagkakawan. Pinakita ng PCSO sa ABS-CBN kung paano pinaghahandaan ang bolahan sa loto. Si alias... Ayun no, kung ang media may opportunity sila na mag-request at makita kung paano gumagana yung bolahan ng PCSO, sino ba naman yung PCSO para humindi sa mga senador, diba? Para magpadala ng isang representative ng isang senador para makita yung procedure from the beginning till end, diba? Sani ay tumama ng may 4 milyong piso sa 649. Pumunta siya sa tanggapan ng PCSO para kubrahin ang kanyang panalo. Sabi ni Ani, inalagaan niya ang pinanalo ng mga numero, pero sa kanyang huling taya, pinalitan niya ang isa. Iba-iba po ako ng numero. First time tinayan yung numero mo? Mga 3 beses, 4 na beses ko pong tinayan. Tapos Ganyan yung mga issue ng mga nananalo Bakit mo ipapakita? Kahit nga yung yung tenga, kahit yung boses pagka hindi mo iniba, tapos may makakakilala sa'yo sa labas ng bahay mo. Uy, ikaw pala nanalo, nakita ka sa TV Napakinggan ko yung boses mo. Ikaw yun ikaw yun nanalo. Bigla kang magkakaroon ng kaba na baka may mangyari sa'yo kasi alam na ng mga kapitbahay mo na nanalo ka. Kaya kailangan talagang proteksyonan yung identity ng mga nananalo. Kaya yung kumbaga yung sa akin na hindi nila ipakita kung sino nanalo, okay lang okay lang Kasi kahit ganyan yung boses mo, makikilala ka. Kahit na yung tenga mo, lalo na yung mga malalapit sa'yo, makikilala ka yung suot mo, makikita nila yan kung Siguro ito sombrero, pinahiram ng PCSO para lang talaga hindi makita yung kung gaano kahaba yung buhok. Pero parang kita nga na nakapagsalamin. Pero parang ganyan, sa tingin ko, kung kilala mo yung tao,
makikilala at makikilala mo yun eh. Ulit po ako ng isang number. Last minute mo pinalitan o naisip mo lang na baka hindi swerte yung number dito? Bigla ko lang po naisip na palitan. Diyos ko, magkakabakit lupa na ako. Ganun po. Pero may mga pagdududa ang ilang mambabatas. Ayun o, Itong nakaraan, Disyembre, ginagawan pa ng issue yung yung picture na dapat ipangalandakan niya kung sino yung nanalo. Tapos hindi niya naman poproteksyonan. Ang gagawin lang poproteksyonan niya lang sarili niya kung ipapalabas nung siya yung Hindi naman sila poproteksyonan ng gobyerno eh. Pagka pinakita niya yung mukha niya eh. Ano ang mangyayari pagka pinakita niya yung mukha niya? Kinaumagahan, baka hindi niya na makita yan. Enero, sunod-sunod ang mga nanalo na mahigit ng 500 milyong piso. Ayan, yan yung, Nagduda ang marami. ayun yung pinapakita sa TV eh. Sa PTV4. Alam ko sa PTV4 ito ah. Correct me if I'm wrong. Pero alam ko yan yung pinapakitang draw sa Lotto eh. Nang lumabas na edited ang litrato ng isang lotto winner na pinost sa social media. Paliwanag ng PCSO, sinadya ito para itago Oo ang naman. pagkakakilanlan ng nanalo. Inutahan course. namin ng PCSO para tignan kung paano nga ba binubola ang Oo. numbers. Sa umaga pa lamang, Yan, ito yung hindi ginawa ni Idol eh. Na simula inspection pa lang ng mga bola, tingnan nyo, nakasealed pa yan, tapos ilalagay sa loob. Yan yung mga process ng Lotto na wala siyang idea kung paano gumagana. ang inihahanda na ang mga maleta na naglalaman ng mga bola na may mga numero na siyang isasalang sa mga makina na pipili ng winning numbers. O, tapos All our pieces are secured, considering na meron po siya security seal. Okay? May padlock po yan. So, iba po yan. These seals are recorded from the previous use kasi ginagamit na namin on an alternate basis. So, lagi ko kami may record niya. So, that's what they're doing. So, at saka alam ko, ang magagamit natin for today. Yan. Kung ano po yung mapili natin mamaya. We have a judge. Meron po may outsider panel. Pag nabuksan na ang sealed cases, ay titimbangin na mga bola para masiguro na may gaan lamang ito na 2.4 hanggang 2.6 na gramo bawat isa. Ito ay para masiguro na lahat ng numero ay may tsansang mahipan ng makina pataas. I-check din kung gumagana mga makina ng maayos. Kung okay na ang lahat, ay i-off limits na ang buong kwarto at magtatalaga ng mga bantay. Kabilang na ang tinatawa ng Commission on Audit o COA. May mga security cameras din, bubuksan mo rito sa oras na ng bolahan. Dito naman sa kanilang at saka hindi naman ito weekly yung draw na to, hindi naman weekly eh. Kahit magpadala ka dyan ng surprise inspection, yung walang abiso na magpapadala ka ng representative mo from the office of Senator Idol Rafi Tulfo para lang makita mo kung paano gumagana. Dalawa sila para makontento kang hindi lang isa yung katulad ng ginagawa ngayon dyan sa balita ni Henry Umaga Diaz. Pagkapunta nila dyan, pwede bang makita yung paanong sistema from the beginning till end yung bolahan? Papakita kagad sa inyo yan, di ba? servers, pumapasok ang mga taya mula sa iba't ibang lotto outlets sa bansa. Pagsara ng tayaan sa ganap na alas 8 ng gabi, ililipat sa isang drive ang listahan ng mga tinayaang numero. Yan na. Ito sa isang lalagyan. Yan na yung drive ng ng mga numero, mga tumaya, nakasealed. Pag nagsimula na ang bolahan, i-input ito sa isang computer na hindi konektado sa anumang server para masiguro na hindi ito mapapalitan o makahack. Para kay Senador Tulfo, ito ang pinaka-kritikal. Lalo't isang empleyado ng PCSO ang nagsabi na pwede itong ma-edit. Samantalang nandito ka, last time na hearing namin, IT expert, sabi niya pwede. So ngayon binabago mo, hindi pwede. Maliban na kung mapakita sa akin ng credentials na ikaw ay IT expert. Then hindi ka pwede magsalita. Pero nanindigan si PC Siya rin, wala siyang karapatang magsabi ng ganun kung wala man lang siyang representative o mismong siya sa mata niya na napakadali lang naman mag-inspeksyon kung pwedeng manipulahin yung mga numbers na tinaya na pwedeng itaya after ng draw. Kasi nilalak nila yung sinisild nila, may sealed na nilalagay para sa mga numbers na naitaya na. 'Di ba? SO General Manager Mel Robles na imposibleng mapalitan ang mga numero. I don't think sinabi yun. The question was, pwede bang ma-hack? All the computers in the world, even Pentagon can be hacked. So it was in that context na, doon tinanong siya. Of course, that's her opinion. Opinion yun. Doon nagbase si Tulfo na pwede bang ma-hack? Okay? Pwede naman. Kahit yung mga bangko dyan sa Pilipinas na-hack eh. Kahit yung mga computer sa US na-hack eh. Kaya hindi mo pwedeng sabihin 100% nga na safe yan, pero hindi mo pwedeng sabihin na nanggagaling sa loob ng PCSO yung hacking. Okay? Kasi hindi mo pa, wala kang idea kung paano gumagana yung sistema ng PCSO eh. Na pwede ka magkaroon ng access, kahit na may surprise inspection yan, bibigyan kanila ng ng access eh. Mag-request ka lang, pumunta ka dyan, katulad ng mga ginagawa mong yung inspection sa mga ahensya ng gobyerno, yun sa pumunta ka sa ospital sa Mandaluyong, pumunta ka sa Department of Migrant Workers, ginagawa mo naman yun eh. Ginagawa mo sa hindi mo sakop na ahensya. Kung dito sa hearing na to, sakop mo yung hearing na itong PCSO, bakit hindi ka muna pumunta para mag-inspeksyon tapos tsaka ka nag-hearing, 'di ba? Yun ang mahirap eh, ako sa kanang akusa. Tapos hindi ka man lang nag-i-inspection muna. Tapos yung mga ibang ahensya ng gobyerno, inspeksyonin mo nang wala man lang, na wala kang ni isang sakop, hindi mo naman committee yan. Tapos yun,
Ang nakakatawa pa maghihiring ka, nag-iisa ka lang senador. Nasasabihin sa balita ayon sa investigasyon ng Senado. Sa Senado nga naman nangyari tong investigasyon ng yung hearing in aid of legislation, pero wala naman maipapasang batas tungkol dito sa pinahiya mo lang yung mga abogado, pero bandang huli ikaw lang din yung sarili mo yung pinapahiya mo dito sa hearing mo. Diba? Mas lalong lumalabas yung kakayanan ng utak mo. Dahil hanggang dun ka na lang. Diba? Kaya yung page 17 nga, baka hanggang ngayon hindi mo pa nababasa Sa sobrang sobrang tamad mag-aaral. Hanggang page 1 ka lang Ay, nako. Susubaybayan pa natin itong isyong to. And marami pang iba, medyo marami pang issue yung mga lumalabas ngayon Susubaybayan natin yung mga hearing na kasama si Idol Rafi, yung pagkakalat niya sa Senado, kung paano napapatunayan na mahina daw ang utak, katulad ng sinabi ni Juan Ponce Enrile na magbo-birthday na ngayong February 14 yata, February 14. Happy birthday po, Sir Juan Ponce Enrile. Parang 100 years old na. Okay, so hanggang dito na lamang po. And salamat po sa mga nanood at sumubaybay dito sa video natin ngayong araw. At please paki-follow po ako sa Facebook page ko, and paki-subscribe na rin po ako sa YouTube channel ko. At hanggang sa ulitin, ingat po tayong lahat. Ciao, ciao!